na-try mo to, thanks me later. Dahil I'm sure 100% magustuhan mo. Super sarap at madaling gawin. Mura lang ang kailangan natin ng mga ingredients dito. Hindi siya komplikado. Kaya panoorin mo ang whole video para malaman mo ang sikreto ko. Naalala nyo yung marami kong paksiw na tuna at mackerel? Ito po yung mga tira-tira. Kaya gagawin nating extra special and crispy. Kailangan lang nating i-discard yung sabaw ng ating paksiw. Gamit ang food processor, pagsamasamahin lang natin ang green onion, cabbage, pero optional. Maglagay din tayo ng bell pepper, bawang, sibuyas, carrots, at kung ano pang iba't ibang gulay na gusto ninyo. Pero wag masyadong dami. Dapat proportion pa rin doon sa tuna or sa paksiw natin na gagamitin. Kung wala naman, pwede kayong gumamit na in-can tuna. Hinimay ko na po yan at inalis po yung mga buto. At dito, mag-add tayo ng cream cheese. Ang cream cheese na gamit ko yung naka-individual dahil ito yung ginagamit namin madalas sa sandwich. Pero kahit anong klase yung cream cheese or cheese, pwedeng-pwede at magiging masarap at binder na rin siya sa ating tuna at iba pa nating mga ingredients. Durugin lang natin. Make sure na mag-will incorporate ang ating mga cheese or cream cheese sa ating tuna para pantay ang distribution ng ating mga cream cheese. After nating mahalo, isunod na nating ihalo ang ating mga mixed spices na na-food process natin. And by the way mga langga, hindi kailangan na may food processor talaga tayo dahil pwede naman natin yang gawing mano-mano. Kaya nga lang, it take a little bit longer time. Pero isipin mo na lang nung niloko ka ng boyfriend mo, diba? Ang sakit nun, durog na durog ka, wasak na wasak, pero sobrang sakit. Dito, nagdudurog ka, pero in return, masarapan ka. O siya, enough na sa boyfriend mong walang kwenta. Lagyan na natin ng pampalasa, gaya ng paminta, asin, at naglagay din ako ng breadcrumbs. Halo-haluin para mag-bonding all together ang ating mga ingredients. At kung hindi ka pa rin nakapang-move on sa iyong boyfriend, pwede kang gumamit ng inyong mga finger. Ops, huwag masamang isip, green-minded ka talaga. Gamitin mo ang iyong mga fingers para mahalo nating mabuti ang ating mga ingredients. Sa pambalot mga langga, gagamit lang tayo ng molo wrapper or yung ginagamit natin sa siomai. Huwag yung yellow ha, yung puti. At maglagay lang tayo ng enough na palaman at magpahid tayo ng water sa apat na sides ng ating molo wrapper. Huwag yung water na pinaghugasan ng inyong mga kamay ha. Langga, make sure all our food is clean. Tapos pagdikitin lang natin yung 4 sides. Make sure na wala pong awang or wala pong gap dahil puputok po yan sa pagpiprito natin. Gandahan na natin, i-press-press lang natin at hindi po komplikado. Dali pong magdikit ang molo wrapper. Ganyan lang kadali. Repeat the process at wala, yan na. O diba ang daming nagawa ng ating tirang paksiw. Next step, magpiprito na tayo. At by the way, pwede po itong i-bake or gamit ang ating air fry, pwede po nating lutuin ang ating tuna or tuna pie. Ano bang tawag dito? Basta. Mga langga, paki-comment po kung anong gusto nyong itawag sa recipe natin for today. Kailangan po, lubog po yung pagpiprito natin para hindi po alanganin. Pagkatapos, pag mag-golden brown, ay malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Parang nai-imagine ko na yung crispiness, yung magka-crack talaga sa ating mga bunganga. Ay nako, subukan nyo to. And don't forget, kung nanonood ka pa hanggang ngayon sa ating video, meaning to say nagustuhan mo, i-subscribe mo na yan, i-like, i-share, at pakipindot na rin ang bell, i-select mo yung all para ma-notify ka sa lahat-lahat kong mga video. Ayan, mag-enjoy na kayo dahil ako man ay natatakam pa rin hanggang ngayon. Sweet and sour po ang ating sausawan. Enjoy at maraming salamat mga langga. I-support nyo naman ang ating pang ibang mga video. Hanggang sa muli, everyday 2 times, 3 times ako mag-upload. Basta hindi talaga mawawala ang update everyday at nagla-live din ako madalas. Kung free kayo, join kayo sa aking live.